Hello mga ka-sweetheart! Hayaan niyo pong turuan ko kayong magluto ng napakasarap na pakbit na may kasamang chicharon. Ayan po, samahan niyo po akong magluto ng pakbit na napakasarap. Try niyo po to kung gaano kasarap talaga. Samahan niyo po ang Reyna ng kusina. Ready na pong magluto mga ka-sweetheart. First po, ito po yung mga ingredient, liempo, tomato, onions, at saka po garlic. Yan po yung sa aking pakbit. And then po, after po nitong mga to, andito po yung mga bahay kubo na gulay. Ayan ho, green na green naman talaga siya. Fresh na fresh. So, yan po yung gulay ng aking pakbit. Simple lang siya. Totally hindi pa po siya kumpleto pero yan lang po yung gagawin kong pakbit kasi yan lang po yung nakita ko sa rep. So, gagawan ko na lang siya ng paraan para maging masarap. At ito rin po yung kalabasa na nakita ko rin sa rep na medyo natutuyo na. So, yan po gagawin ko na lang ding pakbit. Kita naman ninyo, yellow na. Pero, masarap pa yan. Ako bahala. And then, yung pong chicharon, alam po nyo yung lapids. Chicharon, yan po yung nilalagay kong pangpasarap. And then, ito po yung aking bagoong na ginagamit. Hindi po ako bumibili nung sa market. Barrio Fiesta po. Yan po yung ginagamit kong bagoong pang pakbit para masarap. So, ayan na nga po mga ka-sweetheart. Complete na po yung aking mga ingredient para sa gagawin kong pakbit. Kaya samahan nyo po akong magluto para malaman nyo po kung anong secret ng aking pakbit kung bakit masarap. Kasi marami pong nagtatanong bakit ang sarap ko daw magpakbit. Sabi ko, secret. Wow! Hindi nila alam na hindi ako gumagamit ng bagoong sa market. So, ginagamit ko po talaga is Barrio Fiesta. So, una po natin gagawin is itosta po muna natin yung baboy. Kailangan po natin siyang mapa-brown. Kasi pangit naman po kung malambot yung baboy. So, palalabasin po natin yung tunay niyang mantika. Kasi, doon ko siya gigisahin sa kanyang mantika. Wow! Palabasin ko po muna lahat ng oil ng kanyang taba para maigisa ko yung garlic sa kanyang taba. Hindi na po ako naglalagay ng oil kasi bawas cholesterol. So, tinutusta ko na lang po yung baboy. Ayan, mga ka-sweetheart, nakita naman ninyo. Lumalabas na po yung mantika ng baboy. So, i-cover lang po natin siya ng mga 3 minutes para totally labas na. And then, ayan na nga po, nakita naman ninyo na kulay brown na yung baboy ko. So, ini-next ko na po dyan yung garlic. Nilagay ko na po yung garlic para yung baboy masama sa paggisa ng garlic at matanggal yung lansa. Oh my God! So, isinit aside lang po muna natin habang nag-golden brown tong garlic. And then, after po nun, pag golden brown na, tsaka natin isama yung pork. Ayan, mga ka-sweetheart. Golden brown na po yung garlic ko, kaya sinama ko na yung pork. So, after po nito, ilalagay ko na po yung onions. Isang malaking onions po yung ginamit ko para malasa. So, kailangan po nating palabasin yung mga aromatic ng ating mga ingredients para masarap at para po mag-balance ang lasa. So, after po ng onions, isasama ko na yung kamatis. Medyo palambutin po muna natin yung kamatis at lutuin, palabasin yung kanyang aromatic para masarap. So, ganyan po akong magpakbit mga ka-sweetheart. Yan lang po yung sikreto ko. Wala naman akong nilalagay na iba. Kasi, para masarap po talaga yung kinakain, kailangan ikaw mismo yung gagawa kaysa sa bibili ka pa sa restaurant. So, lalagyan ko na po siya ng bagoong na Barrio Fiesta. Yan po yung aking sikreto. So, bali, isang sandok lang po ng kutsarita. Isa't kalahati. Ano ba yan? Nabubulol naman ako. Isa't kalahati pong kutsarita. So, i-mix-mix lang po natin. Mikos-mikos lang, mga ka-sweetheart. So, and then, medyo lutuin po muna natin siya para lumasang masyado. Para mas masarap. Ayan, nakikita naman ninyo, oh. Nagbo-brown na. So, after po no, na maluto na yung mga ingredient, lalagyan naman po natin siya ng
konting tubig. Ayan po mga ka-sweetheart. Lagyan po natin siya ng konting tubig para mapalambot na yung mga ingredient. So, hintayin po natin siyang maluto. And then, ayan, kuluan na. Cover po muna natin siya ng 1 minute. So, after po nun, ng kuluan, open natin and check. So, nakikita naman ninyo, nagbo-brown na iibabaw yung mantika ng bagoong at ng baboy. So, after po nyan, na nakikita natin nagmamantika na, saka natin lagay ang kalabasa. Iuna po natin ng konting minuto yung kalabasa para maluto ng konti. Kasi mas matigas naman yan eh. Kaya kailangan nauuna siya ng konti. So, ayan, yellow yung aking kalabasa, mga ka-sweetheart. Ayan po. So, hintayin po lang natin siyang maluto ng ilang minutes bago natin isunod yung mga ibang ingredient. Check. Ayan po, kita naman ninyo mga ka-sweetheart, kuluan na. So, isusunod ko na po yung bahay kubo. So, kailangan po, kasi pangit po kasi sa pakbit yung overcook. Kailangan po, ano lang siya, half cook lang po yung pagkakaluto. Masarap po kasi yung kinakain, di ba, na medyo crunchy, lalo na yung ampalaya. Pag overcook, masyado ng mapait. So, ayan, green na green. Ayan lang po yung pagluto ko ng pakbit. So, medyo lutuin po natin siya ng konti, baka tumubo pa siya. Joke! Waiting lang po ng ilang minuto, saka po natin ilalagay yung ibang ingredient. So, i-cover lang natin po siya ng 1 minuto. And then, after nyan, i-check natin. So, ayan, medyo luto na mga ka-sweetheart. Luto na yung kalabasa. Malagkit kasi yung kalabasa. Kita naman ninyo, ang sarap ng kumain. Pang lunch po kasi namin to, mga ka-sweetheart. So, ayan, lalagay ko na po yung chicharon lapid. So, ayan po, nilagay ko na sa aking pakbit ang chicharon. So, i-mix-mix po natin para lumasa. May isa pa pong nangungulit dito, dumampot pa ng chicharon. Kinain niya, hindi na talaga siya makatiis. So, i-mix-mix lang po natin sa pakbit yung chicharon para lumasa po yung kanyang aromatic na chicharon. Ayan po. Pero wag natin masyadong ibabad kasi masarap, medyo malutong yung chicharon na kakainin mo. Ayan. Ganyan lang po yung technique ng pagluto ng masarap na pakbit, mga ka-sweetheart. Try nyo po tong lutuin. At siya nga po pala, sa nakapanood po ng aking video, paki-like, paki-share, and paki-comment din po para malaman ko kung saan na po nakarating ang aking video. Thank you rin po sa mga nag-follow sa aking page. Thank you po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Thank you for watching.